What's up mga kaasang? So yun, medyo busy ako at marami ako naisip gawin dito sa aking mga isda. So kung makikita nyo, wala na ako HB11 dyan sa ating 20 gallons kasi na-grow out ko na sila o napaghiwalay-hiwalay ko na yung mga natira sa akin. Tapos itong tank na to, naisip ko dito mag-breed ng flower horn. So i-breed ulit natin yung flower horn natin ng mga breeder. Syempre, at ayan no, meron tayong mga tinabi na mga HB11. Siguro mga 30 pieces na lang yung natira sa akin. Pero binibenta ko pa rin yan guys. Sa halagang 150 lang yung mga fry natin ng flower horn. Tapos update ko na rin kayo doon sa mga isda natin. No? Kung ano yung makita natin dito. So ito yung ating NMAX. At iniisip ko na rin na ibenta siya. So kung merong may gusto, message nyo lang ako. No? Kasi marami ako flower horn talaga. So itong NMAX iniisip kong ibenta na. Tapos marami tayong i-grow out. So kailangan ko ng space talaga. At ayun no, pag nakaipon tayo ulit, tsaka tayo bibili ng breeder. So kunin natin yung sinasabi ko nga na flower horn. So kailangan natin ng gamit, syempre hindi natin pwedeng kabayin yan. So dito sa likod, andito yung i-breed natin yung female natin na KCZ, na ito yung nanay nung HB12. Tapos subukan natin siya dito sa Red Spartan, itong binigay din sa atin ni Reborn Crossbreed. So yung Red Spartan, hindi pa natin proven yan, pero yung female niyan proven na yan. So ipahinga muna natin itong ating Metal Storm dahil naka tatlong batch na sunod-sunod yan. Grabe no, tatlong batch ng fry. So ito yung pangalawang batch niya, HB12. Isang batch, tapos HB12 na pangalawang batch. Kasi yung HB11, siya rin yung tatay nun. Diba? Na kung naalala nyo, no, kung nakakasunod kayo sa mga binibreed natin. Ito na yung HB12 batch 1. So ang release date nito is January pa kasi na-breed natin yan katapusan na October. Tapos ito namang HB12 batch 2 ang release niyan February pa dahil na-breed ko to ng November 20. So wala pang isang buwan yan. Dami, grabe. Mapaubos kaya natin yan. So ayun, marami magbabago dahil dumami yung flower natin. Marami akong babaguhin dyan. Abangan nyo na lang yung mga magiging pagbabago ng ating mga aquarium dito. So yun na nga guys, kunin na natin yung isda. So dyan na tayo kumuha rin ng tubig. Tapos yung yung pagkukuha na natin, yung aquarium niyan, lalagyan ko rin ng mga grow outs yan. So meron tayong dalawang grow outs dito na 20 gallons. So yan, kunin na natin yung female. At sana hindi sila mag-away no, kasi yung nasanay tayo dun sa pag yung Metal Storm yung niya, yung kasama niya sa breeding, goods na goods yun kahit pagsamahin natin. Ito hindi ko alam kasi medyo matapang tong ating Red Spartan. Pero subukan natin yung ginagawa natin na basta nilalagay na lang natin. So ito nga, magkasama sila sa timba. Hindi naman magpapalagan yan sa timba kasi medyo masigawin, nabasa. Nabasa ang ating camera. So yun, dito na tayo sa harapan. At ayun nga, dinala ko na rin divider. Tapos yung isang pair natin dyan ng flower horn, dito natin i-breed dahil ito yung nabakante natin. Maganda kasi mag-breed pag pag maliwanag yung tank. So kita-kita mo yung mga ganap kung kailan sila mangingitlog, kung nag-release na ba na eggs. So yan, na natin ilagay yung male, tapos itong female naman natin na KZZ. Grabe, ang bili ko lang dito 1,000. Pero ang dami niya nang binigay sa akin ng anak. So bawin-bawi na talaga tayo dyan. Kahit hindi pa ako nakakabenta sa mga anak niya, sure naman yon. So tanggalin na natin to si San Goku dito. Mukhang nakaka-istorbo yung San Goku natin dito. Dito ka na lang muna, hindi ka naman nagsusuper saiyan. Diyan ka muna sa ating NMAX. Iyan. At ayun, magkasama sila dyan. Hindi ko muna sila lalagyan ng divider. Pero i-observe ko yan kasi hindi natin alam kung mag-aaway o hindi. Possible mag-aaway, pwedeng hindi. So tignan-tignan natin, kailangan natin tignan-tignan yan. At kung magkakaroon ng pag-aaway na hindi mapigilan at may stress na yung ating mga isda, kailangan natin divider talaga kasi baka magkasakitan yan. So lalagyan ko na rin sila nitong ating clay pot dahil pag nagtuloy-tuloy na hindi mag-aaway yan, syempre diretso breeding na yan, yung gaya ng mga pag-breed natin dati. So yun, medyo minamalat yung boses ko at nagkaroon ako ng ubo. Kaya medyo ganito yung boses ko. Pero tuloy-tuloy pa rin tayo, no? Ayan, lagay muna natin dyan yung divider. Pag nagbugbugan yan, tsaka natin lagay yun para hindi mag-away. So, ayan, may nakita ko nga pala ako dito. Pumipiyok-piyok pa.
Yung ating isang pair dito ng blue polar parrot, yan, meron na silang fry. Nung nakaraan, tinignan natin to may eggs. Ngayon, may fry na sila. Ngayon, dati, hindi ko siya tinatanggal yung mga parents dyan. Pero ngayon, dahil free swim na yung mga fry niyan, tingin ko, kailangan kong tanggalin yung mga parents nila. Kasi nung nakaraan, ganyan din nangyari. Nag-free swim, tapos pinakita ko sa inyo na meron siya mga fry. Tapos kinabukasan, kinain nila yung mga fry. So ngayon, pinapakita ko na naman sa inyo ito. Pero ililipat ko na yan, no? Kasi sayang din naman yung mga fry. So marami rin naghanap sa akin talaga niyan. Kasi natutuwa sila pag nakikita nila. Yung iba walang pakialam dyan pero marami talaga nag-isda na gusto rin. Kasi ang bilis talaga dumami yan, guys. Pinapabayaan ko nga lang yan. 3 years na sa akin yan. Pinapabayaan ko lang mag-breed. So kukunin na natin. Ang dami pala dun sa loob, oh. So yun nga, no. Isa sa mga gusto ko, kaya ako nagustuhan yung pag-aalaga ng isda, yung breeding talaga, no. Gusto ko na dumadami yung mga alaga ko, eh. Kaya ayan, dyan talaga ako nag-enjoy. Kaya pag may nakikita ako mga isda na nangingitlog, nanganganak, mga live bearers natin, tuwa talaga ako dyan. So ito, tuwa talaga ako dyan. Hindi para doon sa mga anak niya na ibebenta natin, ha. Kasama na rin yun. Siyempre kumikita tayo. Pero mas natutuwa ako na dumadami sila. So ngayon marami tayong flower. Tapos may fry pa tayo nito. Tingnan natin kung mapapalaki natin. Kasi iniwalay ko na nga yung mga parents niya. Tapos pakainin na natin ng BBS. Dahil BBS ang pakain natin dyan para talagang mabilis lumaki. At pag pag lumaki na yan ng mga ilang weeks, hindi na yan mamamatay. So ayun, dyan muna natin ilagay yan. Tapos pag nag-free swim na talaga yung mga fry natin, ihahanap ako ng magandang pwesto yan para mag-breed sila ulit. So ayan, medyo matagal naman yan lumaki. Siguro mga 2-3 months din yan. Parang flower horn din. Pero hindi sila malaki. Maliit lang yan. So ayan, napakarami. Wala akong pambenta yan. May mga grow outs ako yan pero wala akong pambenta. Ang natira lang sa akin sa grow outs, isang pares, tapos puro lalaki na yun. So isa lang yung may tabi natin. So tinitignan ko pa rin yung binibreed natin, paikot-ikot sila dito. At pag yung female, kunyari nag-aggressive yung male, tapos yung female pumunta na sa sulok, yun na yung time na kailangan ko na i-divider. Pero yung mga ganyan, hindi pa. Pero bantayan ko pa rin. Siyempre, baka kung anong mangyari dyan at magkasakitan sila. Mahirap din kasi yung magkasakitan sila at magkasugatan. Minsan doon nagkakaroon ng problema, nagkakasugat. At ayun nga pala, guys, no, nakita ko nga pala tong tank na to. Tinanggal ko na yung mga bato, dating salt water. Ngayon buhangin na lang tinira ko. So naisip ko na ilagay yung dalawa nating natitirang goldfish. Itong goldfish na to, 1 taon na rin ata sa akin ito, hindi na lumaki. Yan. Lalagay ko sila doon. Tapos itong tank na 20 gallons na to, lalagyan natin ng mga growths din ng flower horn yan. Kasi napakarami natin talagang i-grow out. At ayun, doon kasi natin malalaman yung kaling kasi sa akin pagdating sa kaling ng flower horn. Sa grow out ako nagkakaling, hindi ako nagkakaling pag fry pa. Kasi hindi pa masyadong visible yun. Minsan makikita mo yung mga walang hasang, yun automatical yun. Pero yung talaga nagmukhang hindi, alam mo yun, hindi maganda masyado yung yung mga lalabas, talagang kinakal ko rin pag nag-grow out ka na. So ito, may bigote pa yung ating goldfish. Lagay ko muna to dito, hindi ko alam kung anong gagawin ko dyan, pero 1 taon na rin sa akin yan. So nagtira ako nito trio yung may kasama pa dati yan isang female kaso yung female namatay. So hindi ko alam, parang gusto ko kuha na ng isang female to para alam mo yun, baka makabreed tayo kahit maliliit. Pwede na yung mga oranda natin dyan. Maghanap nga ako ng female na oranda maliit. Tingnan natin kung makakabreed tayo. Ito, lalaki pa to pag nilagay mo sa malaking lalagyan. Pero pag mga ganito kaliit, wala, hindi na lalaki yan. Bansot na talaga yan. So yun, tabi natin sila doon sa mga natira nating hammerhead na pambenta dati. Ayan. Tapos pakita ko na rin sa inyo yung ito yung blue tuloy. Yung red bagtail natin. So kumuha nga ako ng ilang piraso doon sa ating farm. Tapos yan, may nakita akong malaking sayang, ganda na. So wala pa rin akong binibenta nito, matagal dumami, guys. Ayoko kasi magbenta ng pa 10-10 lang. Gusto ko yung talagang massive. So kailangan paramihin sila ng mga 100 ganun. So hanggat wala pang 100, di pa magre-release niyan. Ang ganda ng female bilog.
Ayan. Pero mas maganda talaga yung pinagmulan niya yung mga parents nito, kaso nawala eh. Matay na sila. So, try pa rin natin paramihin. Tapos pakita ko na rin sa inyo yung kinuha kong trio na PKBM. So, itong kinuha kong trio na PKBM, normal lang na PKBM, na kulay itim yung mata. So, ayan. Pero nagustuhan ko yung body nila kasi bilog na bilog talaga guys. Parang kasi laki siya ng 20 pesos na barya. Ang laki nito. Hindi lang masyadong halata sa video pero ang laki niyan. Breeder size na yan. So, iniisip ko ako ibebenta ko ba to or paparamihin ko dito sa bahay. Kasi, inuwi ko talaga siya para paramihin dito sa bahay. Pero kung may gustong bumili, kahit 500 siguro ibigay ko yan. Kung meron lang naman, no? Tapos, ano pa ba magagawin natin? Tignan natin tong flower natin dahil hindi ko alam eh. Hindi pa naman nag-aaway pero hindi natin pwedeng iwanan talaga dyan. So, yun guys, no? Malalaman natin mamaya kung mag-aaway yan, i-divider ko muna. Hindi pa naman drop tube yung babae. So, ayun mga kaasang, no? Hanggang dito na lang muna. Marami pa akong gagawin. I-video ko na lang yung mga susunod natin gagawin. Tsaka yung mga plano natin, no? At ayun, sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo sa aking YouTube channel, sa Facebook, follow na kayo. Alright, sana nag-enjoy ka sa video na to. Maraming salamat sa mga nanood. Fish out!